Magandang araw po sa inyong lahat ha. Kami po ngayon ay papunta sa camping this weekend. Ito po ay nasa labas lang ng Amsterdam, papunta kami sa isang isla. At ngayon po ay nasa tabing dagat na kami. No? Napakaganda po ng tanawin. Paminsan-minsan kinakailangan talaga po humanap ng magagandang tanawin para naman magkaroon ng stress reliever sa mga maraming mga nakaka-stress ng mga puwersa, lalong-lalo na dito sa dahig. Pero anyway, nakatutok naman po tayo. Basta tayo, alam natin ang kalaban natin, Marcos Jr., mga bangag at kanilang mga alyado. Kaya lang, ang nakakalungkot nga, yung mga dating lumalaban, di umano para sa karapatan ng mga maliliit na Pilipino, CPP, NPA terorista, ay nakipagsabuatan na. At pati yung mga dating mga tumatayo para sa karapatang pantao, yung mga dilawan, pinklawan, nakipagsabuatan na rin sa mga Marcos. Kaya ngayon, napakahirap ng laban no? Dahil hindi mo na alam, talagang Duterte na lang ang naninindigan para sa mga maliliit na mga mamamayang Pilipino. At talaga naman pong itong alyasang ito naapektuhan lahat ng relasyon, pati po dito sa dahig. No? Huwag po natin kakalimutan dito sa Netherlands. Dito po namuhay ang Joma Sison, ang chairperson, ang founder ng CPP-NPA, at ang halos lahat ng liderato ng CPP-NPA. Dito po sa Netherlands, dito po sila nanalo sa huling eleksyon. No? Alam niyo bang dalawa lang pong taga Duterte nang lumabas dito sa eleksyon. At ang mga party list, kamatayang party list ang nanalo dito sa Netherlands. Kaya lahat po ng nababasa ninyo tungkol sa dahig, huwag niyo pong kakalimutan. Naririto po kasi ang Joma Season. Kumbaga, ito ang ground zero. Dito po nanggagaling ang mga orders kung sinong papatayin ng mga teroristang CPP-NPA at hindi nakapagtataka kung bakit ang dami nang gugulo talaga dito sa Duterte, lalong-lalo na sa hanay ng DDS. Yun lang po. Hindi ko naman papapatulan yung mga yan dahil sino ba sila. Pero ang importanteng malaman ninyo, kuta po ito, Netherlands, ng teroristang CPP-NPA at talaga naman po mahigit 30 anyos atang tumira dito si Joma Sison. Kaya naman po, napakalaki ng network nila at sa totoo lang po, it took me about 5 months to find out kung sino talaga ang tunay na DDS, sino pwedeng maging kaibigan dito, despite the fact na alam ko, 58 years old na ako, akala ko magaling na ako maging judge of character, no? Hindi pala nadadaan yun sa katandaan dahil hindi mo talaga alam ang tunay na anyo ng tao hanggang talagang makita mo kung sino sila, no? At it takes time. Pero ngayon po, medyo alam na natin yan. Kaya wag po kayong mag-alala. No? Kilala naman po natin sila at hindi natin papayagan silang sirain ang hanay na matuwalnay na nagmamahal kay Tatay Digong ngayon. Pero pag-usapan po natin ngayon dahil ang kalaban natin, Marcos Jr. Tandaan niyo po ha, yung mga ayaw bumanat kay Marcos Jr., tanungin niyo, tunay ba silang DDS? Bakit ayaw nila bumana? Sa nagpakulong kay Tatay Digong, ganun lang po kadali yun. O pwede bang banatan nila yung mga naging tapat sa pagsilbi kay Tatay Digong, gaya ko, na nasira ng buhay pamilya, na namumuhay malayo sa pamilya, at the same time, hindi nila babanatan ng Marcos Jr. at puro I love Marcos ang maririnig mo sa kanila. Dapat hindi. Pero pag-usapan po natin ang kawalang-hiyan ng Marcos Jr. na 4.5 billion ang kanyang confidential funds at intelligence funds sa proposed 2026 budget. Samantalang, in-impeach nila si Inday Sara Duterte para sa 125 million confidential funds. Again, bakit ba ho ito dapat maging dahilan para lahat tayo maalarma? Dahil ang confidential at intelligence funds, hindi po yan nadadawit o hindi napapasa ilalim sa thorough audit. Hindi po kinakailangan i-liquidate yan. Merong certification lamang na susulat yan na yan ay ginamit para sa public purpose. No? So matindi po yan. Yan ay kumbaga bank account with no responsibility and accountability. Ang tanong, ang rule po, ang mga intelligence funds at confidential funds ay para sa mga ahensya sa gobyerno na kumakalap ng impormasyon para sa national security. Ang tanong, bakit mayroong 4.5 billion ng presidente samantalang may hiwalay naman na confidential at intelligence funds ang Armed Forces of the Philippines, ang Philippine National Police, ang NICA. Lahat po ng ating intelligence gathering agencies ay meron silang confidential at intelligence funds. Bakit kinakailangan pa ng presidente ng piggyback na 4.5 billion? And yet, pinagdiskitahan si yung 125 million ni Inday Sara. Well, ang sagot po dyan, dahil kinakailangan ni Marcos Jr. na bilhin ang katapatan ng mga tao na susuporta para siya'y manatili sa pwesto.
Sino yan? Well, nandyan na rin ang kasundaluhan, kaya magbibigay yan ng kung ano mga benepisyo dun sa mga commanders para wag sila mag-coup. Pangalawa, binibigay din niya sa mga politiko. Dahil alam naman natin, ang mga politiko ay talagang dugong buhaya at lalamon ng puweta ng pondo galing sa taong bayan kapalit ang kanilang katapatan. Pero ito po ay katapatan for sale at hindi tatagal. Pangatlo, dahil sa kanilang pagnanais na yumaman courtesy of public funds. At alam niyo naman, ang dugong Marcos, sinanamos na po yan with corruption and plunder. Dahil nga po sa Guinness Book of World Records, nasa top 5 po ang mga Marcoses bilang pinakakorap na mga leader sa buong daigdig. Kaya asahan nyo na po, yung 4.5 billion na yan, pamimigay para bilhin ng loyalty at para lamunin ng mga magnanakaw na dugong Marcos. Yan po ay pawang katotohanan lamang. Bukod pa po yan, doon sa kikitain nila sa mga infrastructure project na mga mega billion projects. Hindi lang naman po mga senatong at congressman ang nakikinabang dyan. Siyempre, ang nagpapabid ng mga pinakamalalaking budget ay DPWH mismo. Asahan niyo po na pati yung mga proyekto na talagang mega billion projects na nagpapabid ay national office, meron din mong kubra dyan ang presidente. Bakit? Akala niyo ba walang kubra ang presidente? Ganito po yan. Ang congressman, dahil siya ay nai-influensyahan niya yung district engineer, nauutusan niya yung district engineer kung kanino ibibigay ang proyekto na kontraktor. At yung kontraktor ang magbibigay ng 42 congressman. Pero yan ay para sa mga proyekto na nasa kanyang distrito. Paminsan-minsan, nakakakubra rin sila doon sa regional. Bagamat nagtataka nga ang marami, bakit pati regional pinaghihimasukan ni congressman? Dahil ang region naman kasi, maraming congressman involved. Pero depende kung gano'ng kakapal ang mukha ng congressman o ng senatong at gano'n yung kalapit siya sa regional, nakakakuha rin sila ng tongpat sa regional projects. Pero sa national projects, ang balita ko, pati yan, binibigyan ng kaunti ang mga congressman. Pero ang bulto niyan, napupunta na sa mga national officers. Sino? Aba, kasama na po dyan ang pinakamataas na opisyalis ng gobyerno na nagre-report sa kanila ang mga opisyalis ng DPWH, kasama na siguro yung mga pinakamatataas na mga opisyalis ng DPWH. Yan po ang pawang katotohanan lamang. So bukod pa po doon sa kinakana na confidential funds, dahil ito nga po ay not subject to regular accounting at nagpapataba ang mga national leaders, meron din silang kubra sa infrastructure. Kaya nga po, kung haabot na ng 1 trilyon ang budget ng DPWH, na nung isang taon nga dapat naging mas malaki pa kaysa sa DepEd. Totoo po yan kasi ang ginawa nila, pinagsama-sama lang nila yung mga budget ng iba't ibang mga may kinalaman sa edukasyon para sabihin na number 1 pa rin ang budget ng DepEd. Pero hindi na po totoo yun dahil sinama na pati yung mga parang budget at ang PMA sinama doon, no, para lang patunayan na mas mataas pa rin ang budget ng education. Ang totoo po, mataas na ngayon ang budget ng DPWH dahil lahat po sila nagkakaroon ng bonanza. Lahat po sila nakikinabang sa proyekto. At karamihan ng mga proyekto nga po na kung saan sila yung nakikinabang ay flood control projects. Well, ako po'y binubuhay ko lang itong usapan na ito dahil dati na naman natin alam ito Pero kinakailangan po talaga, magalit na tayo! Ano ba yan? Hindi ba kayo nagagalit na talagang naging kabahagi na ng buhay natin ang paglalamon ng kaba ng bayan sa panig ng mga politiko sa pinakamataas hanggang sa mga pinakamababa? At least siguro kung may konsulasyon kasi yung mga local officials, konti lang ang budget nila, konti lang ang kanilang nalalamon. Pero iskandalo na po talaga ang nalalamon ng mga national officials natin sa level ng congressman all the way up to the presidency, I would dare say. Kasi itong 4.5 billion neto, over and above dun sa kubrang makukuha nila sa mga nationally funded projects. Di ba po? At meron lang talagang hierarchy yan kung saan sino ang pakikinggan ng mga nagpapabid out ng mga government projects. Now anyway, dahil pinag-uusapan natin yung 125 million na naging dahilan para i-impeach si Inday Sara, ano bang balita dyan? Naghain na raw ng motion for reconsideration ang Kamara de Representante. Well, sa tingin ko po, dahil nga po unanimous ang desisyon ng Korte Suprema, yun, napahiya yung Risa Ontiveros. Sinabi niya, ay may kaso na ang isang embark decision ay nabaliktad. Ayun, kalokohan. Sinabi ng Korte Suprema spokesperson na ako, hindi mo alam ang pinagsasabi mo. Kaya nga aking advice kay Risa Ontiveros, kung talaga niyang
gusto niyang maghimasok sa pagiging abogado. Mag-aral ka ng abogasya. Tignan natin kung papasa ka ng law school at tignan natin kung papasa ka ng bar. Pero sa tingin ko, sa asta niyang na nakita ko na ako nga, walang kaibide-ebidensya, pilit ako dinadawit sa Pogo, walang pag-asa maging abogado yan. Walang pag-asa pumasa yan ng law school. Hinahamon kita. Sige nga, pumasa ka ng law school, pumasa ka nga ng bar, wala kasi ang mundo mo, gawa-gawa mo lamang. Okay? Kaya lang naman tayo napabalik dito sa isyong ito dahil nga naghain ng motion for reconsideration, maraming gusto mag-intervene ng mga katropa ni Risa Ontiveros at umaasa sila na mabaliktad ang desisyon ng Korte Suprema. Nako, dream on. Dahil ang katunayan po at ang realidad, hindi po pwedeng umamin ang lahat ng mahistrado na bumoto unanimously para ipatigil ang impeachment na sila ay nagkamali. Maski pa po, tinatakot na nga ni Tambaluslos ang mga justices ng impeachment. Lalo lang po lumakas ang loob ng mga justices. Believe you me, lalo lang lumakas ang loob ng mga justices dahil hindi naman sila para tumanda pagiging abogado, lidaan ang buhay para sa batas at magpapatakot sa isang tambaluslos lamang. Tingin ko lalo silang lumakas, lalo silang maninindigan sa tama. Lalo silang maninindigan doon sa katungkulan ng mga maestrado ng Korte Suprema na itaguyod ang pinakamataas na batas sa ating bayan at yan nga ang ating saligang batas. So sa tingin ko, goodbye impeachment na talaga, over 125 million pesos. Pero ang abangan natin sa darating na taon, dapat naman yung tamang ma-impeach at matanggal sa pwesto, yan si Marcos Jr. Betrayal of public trust. Yung pagduda na gumagamit ng pinagbabawal na droga at ayaw magpa-drug test, hair follicle test. Bakit po yung betrayal of public trust? Kasi nga, bilang presidente, siya ay tagapagtupad ng batas. Bakit ayaw niya gumawa ng hakbang para pasinungalingan yung pinagdududahan ng marami na siya ay drug addict? Hindi naman nanggaling yan sa mga kwento kutsero lamang. Galing yan kay Presidente Rodrigo Roa Duterte. Galing yan kay PIDEA Agent Morales. Galing yan sa informant, confidential informant ni Agent Morales. Galing kay Cathy Binag na nakakita sa kanyang dalawang mata. Hindi ba betrayal public trust kapag ayaw niyang sabihin ang katotohanan at ayaw niyang pasinungalingan ang mga paratang sa kanya? O graft and corruption, saan? Siya nag-utos na ibalik yung pondo ng PhilHealth na merong special law na tayo nagsulong na ang pondo ay dapat gamitin lamang para sa pagbababa ng premiums o di naman kaya pagtaas ng mga benepisyo ng miyembro. O, pinalamo na naman niya sa mga contractors dahil pinagastos niya yung pondo na nakalaan para sa universal healthcare para patabain ang mga buhaya sa gobyerno na gumagawa ng public infrastructure projects. Diba? Hindi ba yan ay graft and corruption? Siya mismo ang nag-utos. Yan ang sinabi ng PhilHealth. Kaya kayo, mga kongresista, ang hinihingi ko sa inyo, maging tapat sa inyong katungkulan. Ang dapat ma-impeach ngayon pa lang, Marcos Jr. At ang pangatlong ground pa, ay yung pagsuway sa nakasakad sa ating saligang batas na we renounce war as an instrument of our foreign policy. Bakit? Dahil pinapayagan niya yung ating teritoryo na maging base ng mga Amerikano na gagamitin naman ito not for defensive purposes but for offensive purposes dahil maghihimasok sila kapag magdeklara ng independensya ang Taiwan galing sa China. Hindi ba yan ay paglabag sa saligang batas? Dahil ang sabi ni Marcos Jr., maghanda na tayo dahil talagang sasali tayo sa gera kapag pumutok ang gera sa Taiwan. Hindi ba yan ay paglabag sa ating saligang batas na hindi tayo po pwede na gumamit ang dahas para sa ating panlabas na relasyon? And yes, sabihin niya, prepare for war over Taiwan. Di ba? Yan ay violation of the Philippines renounces war as an instrument of foreign policy. O hindi mo na naman naintindihan, palibasa hindi ka nag-college. Yan ang hirap sa mga high school graduate lamang ng presidente. Miski ordinary meaning ng saligang batas, hindi nila naiintindihan, di ba? Ay nako mga Pilipino,
napakatagal ko na pong namumuhay. Mag-iisang taon na akong mamumuhay in exile, away from my beloved Philippines. Ang record ko po, halos 3 taon, pero nag-aral po kasi ako sa Amerika nung college. Matapos ang 1 taon sa UP, lumipat ako sa Amerika at nagtapos sa Amerika. Pero palapit na po yung aking record. Dahil itong record ko po dito sa England, kapantay na ng record ko nung unang beses ako nanirahan sa Europe para mag-aral din ng Masters of Law sa London School of Economics and Political Science. Hindi po masaya ang buhay dito, bagamat inaaliw natin ang sarili. Kasama ko ngayon sa camping. Nangunguna na dyan yung aking mga 2 anak na si Vine at si Mary, si Hearty, si Casey at ang kanyang pamilya, si Jessica, sino pa ba? Si Melin, si Nalin. Ang dami po niyan. Hindi ko po maisa-isa. Halos lahat naman po sa dahig ay naging kaibigan ko. Except, sasabihin ko na po sa inyo, 6 lang po silang hindi. At kilala niya kung sino yung 2 doon. Di ba? Anyway po, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkili ka. Pasensya na kayo. Pero paminsan-minsan, importante na mailabas ko ba yung sa loobin ko. Talaga ako galit kay Marcos Jr. Bakit? Kasi pinagbigyan ko siya eh. Akala ko talaga, babaguhin niya yung imahe ng kanyang pamilya at gagamitin niya itong pagkakataon na ibinigay sa kanya para maiwasto ang pangalan ng Marcos sa kasaysayan ng Pilipinas. Yung pala, mas malala pa ang gagawin. Alam niyo ba dito pagdating sa Amerika, ang Marcos Jr. ang Marcos Sr. at least nakakuha ng renta sa paggamit ng ating mga teritoryo para sa base militar ng Pilipinas. Ngayon, itong paggamit ng mga Amerikano, utang na loob pa natin sa mga Amerikano. Sinasabi nila, well, yung paggamit ng mga teritoryo, para yan sa depensa ng Pilipinas. Sinong linoko nyo? Loko nyo yung lolo nyong panot. Wala naman kayo pinangakuan na ayaw yung clad ang defense namin na pinanindigan ninyo sa kasaysayan ng Amerika. Lahat iniwan ninyo. Iniwan nyo ang mga South Vietnamese. Iniwan nyo ang mga Afghan. Di ba? Iniwan nyo ang mga Iraqis. Sanay kayo mang-iwan pag wala ng silbi, kaya tigil nyo na yang paniniwala mga Pilipino na narito ang mga Amerikano para sa ating sariling pangangailangan. Ang katotohanan po, kinakailangan magsama-sama tayo bilang isang bansa, palakasin ang ekonomiya, bumuo talaga ng sariling hukbong sandatahan na makapagbibigay proteksyon sa ating territorial integrity. Wala pong substitute. Walang kahit sinong dayuhan ang magpapakamatay para sa Pilipino. Tanging Pilipino lamang ang magpapakamatay para sa mga Taiwanese. Pero mga Taiwanese, wala namang pakialam sa atin. Dahil ang tingin nila sa atin, factory workers at mga domestic helpers lamang. And yet, magpapakamatay tayo para sa Taiwanese? Sige po, kung tayo magpapakamatay para sa mga Taiwanese, unahin mong sarili mong mga anak, Marcos Jr. Padala mo dyan si Sandro. Padala mo dyan yung 2 pang-anak na lalaki. Dali mo na rin si Lisa. Dahil si Lisa naman nag-volunteer, Coast Guard daw siya. Sige, unahin mo yung pamilya mo. Ilagay mo sila sa banta ng kamatayan kung gusto mo. Huwag naman ang mga naghihirap ng mga Pilipino. Kaya nga mga Pilipino, kinakailangan talaga. Impeach na yang Marcos Jr. na yan. Siya ang dapat na talagang ma-impeach na. At kayong mga nagpipretend na DDS, sabihin nyo sa amin, bakit inuubos nyo ang mga panahon ninyo? Kawawarak ng mga tunay na bumabato kay Marcos Jr. Sige nga, wala ko narinig sa inyo. Yung mga mabagaling dito sa dahig. And yet, ang lalakas ng loob yung sabihin na kayong tunay na DDS dahil kayo ay nagpupunta doon sa street, nag-iintriga sa lahat. Hello? Itigil. Itigil. Iparinig nyo sa amin ang mga boses ninyo. Itaya ninyo mga buhay ninyo. Sabihin ninyo, impeach Marcos. Down with Marcos. Diba? Huwag lang gagamit ng dahas. Dahil bilang Kristiyano, ako'y naniwawala na tanging Panginoon lang ang pwedeng kumuha ng buhay. Kaya naman ako, bagamat ang adhikain ng mga komunista, pagpakikinggan mo ay para sa ordinaryong mamamayan, ang hindi ko matanggap. Bakit sila papatay ng kapwa mahirap na Pilipino? Diba?
dahil ang mga sundalong pinapatay naman nila, kapwa mahirap din nila. Okay? Well, maraming salamat po at medyo mahaba na tayo ngayon. No? Mas mahaba itong ating naging spokes hour kasi napakaganda ng tanawin. Ha? Maya-maya po tatawid kami ng karagatan. Ha? At ito po, tinuturo ng isang kaibigan ko, napakagandang mga halaman. So, bago ako magpaalam, magpo-post po ako dito sa napakagandang halaman na nito. At nagsasabi, sana po narito kayo, pero mas gugustuhin ko pong makauwi ng minamahal kong Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ito po yung Spoksang Bayan. Reporting as always from Amsterdam, Netherlands, saying, I love you, Philippines. You're the only country that I have, the only country that I love. God bless the Philippines. Bye. Yeah.